Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, marami pong tao ngayon ang natatakot kapag meron silang nakikita na sakit sa kanilang katawan. Nangangamba dahil may nakitang bukol sa kanilang dibdib. Nangangamba dahil nanlalabo ang mata. Ito ay dahil mataas ang sugar, may diabetes. Nangihina, nagse-self-pity dahil hindi na maitaas ang kamay, hindi na makalakad, paralyzed dahil na-stroke. Mga kapatid, huwag ka masyadong mag-alala kapag meron kang nakikitang hindi mabuti at maganda sa iyong pangangatawan. Mas maganda nga, alam mo kung ano yung sakit mo para agad kang magamot ng doktor. Mas mag-alala tayo dahil meron mga sakit na hindi nakikita ng ating mga mata pero nararamdaman ng ating mga puso. Yan yung kasalanan na bumabalot sa ating puso, sa ating kaluluwa. Kapag nagtagal ang masamang yan, sasaktan tayo at nakakasakit tayo sa ating mga minamahal. Kaya naman muli tayong bumalik sa banal na misa, hayaan natin ang Diyos, papasukin natin si Jesus sa ating buhay para hindi lang tayo gumaling sa ating mga sakit. Pero harinawa, tayo'y lumaya sa pagkaalipin natin, sa pagkagapos natin sa masama. Sa mga pagkakataon na kung saan kahit na nahihirapan tayo, kahit na nalulungkot tayo, pero pinili pa rin natin ang kasalanan kaysa sa Diyos. Hilingin natin muli ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad para makita tayo karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panitilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo'y mabuhay. Sa gayon, sa inyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito. Namumuhi ako sa iyong mga piging, hindi ako nalulugod sa iyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang iyong mga handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayo'y aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoot, saksi laban sa Israel. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyong mga kambing at ang iyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipa na sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibon lumilipad sa itaas, at lahat na may buhay sa parang ay aking lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, yun ba'y aking pagkain? At yun bang inumin ko ang dugo ng mga kambing? Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw nang tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang nangahas na dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na kumakain, at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na yon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. At pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, pinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa.
Kapag narinig natin ang salitang sanib, agad ang naiisip natin ay yung masamang espiritu na pumapasok sa tao. Pero kung tutuusin natin, hindi lang naman demonyo ang pwedeng sumanib sa tao. Di po ba? Halimbawa, may taong sinasaniban ng antok. Pagdating pa lang sa misa, 5 minuto pa lang, nakikipagkita na kay San Pedro sa kanyang panaginip. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, baka natulog na. Merong taong sinasaniban ng katamaran. Lunes na Lunes, pagdating sa trabaho, parang allergic. Sa walis, sa map, sa keyboard, sa kanyang desk. May taong sinasaniban din ng cellphone. Kahit kasamang pamilya, ang kausap, Facebook, TikTok at Messenger. Parang walang tao sa harapan nila. Di po ba? May taong sinasaniban ng chismis. Hindi mapakali hanggat walang bagong balita tungkol sa kanilang kapitbahay. May taong sinasaniban ng galit. Maliit lang na bagay, parang bulkan agad sa pagsabog. Di po ba? May taong sinasaniban ng yabang. Daig pang bagyo kung magsalita sila. May taong sinasaniban ng inggit kapag umuunlad ang iba para siyang nalulugi. May taong sinasaniban din ng shopping. Kahit wala namang kailangan, kapag nakita na, sale. Aba, bumibili agad. Kahit puro utang lang ang pera niya. May tao na sinasaniban ng pagkain. Kahit busog na, basta't nakakita ng lechon, aba, ready ang kanyang supot. Magsasharon siya. Meron din taong sinasaniban sa pagiging marites. Hindi investigador pero kumpleto sa ebidensya. Aminin natin, lahat po tayo ay may kanya-kanyang sanib. Maaaring hindi nakakatakot na demonyo ang lumilitaw sa ating mga muka, pero sinasaniban tayo madalas ng takot, ng pag-aalala, ng kasakiman, ng lungkot at ng kasalanan. Ang pinaka nakakatakot ay hindi po ang pagsanib ng masama sa atin. Hindi naman natin maiiwasan na papasukan tayo ng masama dahil nabubuhay tayo sa mundong masama. Ang mas nakakatakot ay kapag hinayaan natin na tumira at manatili ang masama sa atin. Dahil meron pong 3 pangit na epekto kapag hinayaan mo na magtagal ang masama sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. At ito po ang pinakita sa atin ng ating kwento sa Ebanghelyo tungkol dito sa 2 lalaking sinaniban ng mga demonyo. First, remember this. Being possessed will isolate you. Ito po ang ating narinig sa mabuting balita. Nakatira daw sa puntod sa libingan ang mga sinaniban. Ito ang nagagawa po ng gulo ng damdamin. Hinihiwalay tayo nito sa ibang tao. Don't forget that when you have pains, when you're living in your trauma, it often produces isolation. Alam mo, may problema ang isang tao kapag hindi siya masaya, kapag ayaw niyang makisalamuha sa iba. Ang mga libingan sa Ebanghelyo ay simbolo po ng emosyonal na pag-iisa. Kaya tandaan niyo po yan. Kapag sugatan ang puso ng isang tao, madalas mas pinipili niya na magtago kesa sa makisalamuha, makisama sa iba. May kakilala po ako, kwento po nitong nanay, magsimula daw po nung namatay yung lola ng kanyang anak. Bigla-bigla naging loner itong kanyang anak. Nagkukulong daw po sa kwarto buong araw, nanonood lang daw po sa cellphone ng video, naglalaro po ng mga games. Ayaw po niyang lumabas, ayaw niyang makipaglaro sa mga ibang bata. Hanggang hindi na daw po makatulog itong bata. Kung ano-ano po yung kanyang mga nakikita, naiisip. Ang problema marahil, namimiss po nung bata yung lola niya. Di po ba? Kasi po, magsimula daw po nung maliit itong bata, yung lola niya, yung kasama niyang natutulog. Pero ngayon, wala na ang kanyang minamahal, kaya nangungulila yung bata. Tingnan nyo na mga kapatid, hindi mo maitatago ang lungkot at sakit ng iyong loob. Lalabas at lalabas ito. At kadalasan ng palatandaan yan ay paglayo sa ibang tao.
Hindi normal ang isang taong nag-iisa. Kung hindi natin mapapaalis ang sanib ng lungkot, maghihiwalay tayo sa ating mga minamahal. Magiging isolated tayo. Hindi itong kagustuhan ng Diyos. Amen? But second, remember this, that being possessed will destroy you and others. Sabi po sa mabuting balita, naging napakabangis nitong dalawang lalaking sinaniban. Sinusugatan daw nila ang kanilang sarili. At tinatakot nila lahat ng mga tao na dumadaan. Pansinin niyo po, kadalasan nagiging delikado ang tao kapag may gulo sa kanyang kalooban. Kapag hindi mo kasi naproseso ang sakit ng iyong puso, ang sugat ay nagiging galit. Ang galit ay nagiging puot. At ang puot ay nagiging ugat ng malimong desisyon. Remember, if pain is not processed, it becomes pain that is projected. Ang taong sugatan ay kayang makasugat din ng iba. Kaya mahalaga po na maghilom tayo. Mahalaga na gumaling ka hindi lang sa iyong pangangatawan. Kailangan mo ding hilumin, pagalingin ang iyong sugatan na puso. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang iyong paghilom ay magiging regalo, hindi lang para sa iyo, kundi ito'y magiging regalo para din sa ibang tao, sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa lahat ng mga taong makakasalamuha mo. Because when we are healed, we become happy. And when you become happy, you become the best version of yourself. Mahirap po na maging mabuti kapag meron kang masama na nararanasan sa loob. Hindi po ba? Sometimes we respond not because of what others are doing to us. We respond from our traumas. Yung ating mga pagsagot, nagmumula yan sa ating mga sugatan na puso. Kapag gumaling ang iyong loob, magiging mas masaya ka. Kapag mas masaya ka, magiging mas mabuti ang iyong maipapakita. Amen? But third and last, remember this, be careful because being possessed makes people around you apathetic. Kahit ang takot minsan nakakasanayan ng ibang tao. Pansin niyo po ba ang kakaibang detalyeng ito sa Ebanghelyo? Mapanganib daw itong dalawang lalaking sinaniban. Ngunit, ang mas nakakapagtaka, hindi naman sila pinaalis ng mga tao doon sa bayan. Hindi po ba? Tinanggap na lang sila sa kanilang masamang kalagayan. See, even destructive behavior can be familiar. Mga kapatid, ganito po ang tao, hindi po ba? Napakadali nating masanay kahit sa mga bagay na sumisira sa atin. Nakakaubo po ang paninigarilyo, hindi po ba? Pero kapag nasanayan yan, masarap daw, nakaka-relax daw. Sabi ng mga adik sa sigarilyo, di po ba? Nakakasakit ng lalamunan yung pag-inom ng alak. Pero kalaunan, nagiging pampagana daw ito sa kanilang pagkain. Ang mga mag-asawa, dati, umiiyak kapag nagmumurahan sila. Pero kalaunan, naiisip nila, normal lang naman mag-away ang mag-asawa. Ang isang lalaki na nangaliwa, kalaunan, nasasabi niya, normal lang naman sa lalaki mambabae. Lalaki ako eh. Lahat naman ng mga lalaki, ganyan. Dati, galit tayo sa corruption. Pero dahil nasanay na tayo, anong sinasabi natin? Ganyan talagang sistema. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Ang dating nahihiya sa kasalanan, kalaunan, ipagmamalaki nga ito. Amen? Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Kasi ang masamang espiritu, nagiging best friend mo kung yan ay pinapatira mo na sa iyong isip at puso. Amen? Tandaan niyo po, hindi naman lahat ng nakasanayan ay tama. At hindi naman lahat ng naging normal ay nakakabuti sa iyo.
Hindi dahil araw-araw kayo'y nagsisigawan, normal na yan. Hindi dahil matagal ka na sa bisyo, ibig sabihin, tama na yan. Hindi dahil matagal ka ng galit, sinasabi mo, ugali mo na talaga yan. Hindi dahil nakasanayan mo na ang kasalanan, na yan na ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Mag-ingat po tayo. Ang paulit-ulit kasing mali ay maaaring maging normal. Ngunit ang normal sa tao ay hindi po normal sa Diyos. Amen? Kaya po dumating ang ating Panginoong Jesucristo para palayain niya tayo sa ating pagkagapos. At ito po ang mabuting balita. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para mabuhay sa tanikala. Kapatid, hindi ka sinilang para masanay sa kasalanan. Hindi ka tinawag upang makipagkompromiso sa mali. Tinatawag ka ng Diyos para maging malaya. Kung hindi man po tayo lalaya sa mga masamang sumasanib sa atin, ang pag-asa natin, si Jesus ay darating. Si Jesus ay lalapit sa atin. Si Jesus ang wawasak sa pagkagapos natin sa kalungkutan, sa kasamaan, at sa kasalanan. Kaya kung naging bahagi na ng buhay mo, ang matagal mong pagkatali, bisyo man, sa iyong puot, sa iyong takot, sa iyong kasalanan, huwag mong isipin na yan na ang katapusan ng kwento ng iyong buhay. Dahil kay Kristo, wala pong malakas na tanikala na hindi niya kayang putulin. Walang puso na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon mula sa pagkasugat nito. Wala pong taong nakalayo ang hindi kayang ibalik ni Jesus sa kanyang awa. Magdasal po tayo sa banal na misang ito na makita natin si Jesus. Araw-araw, dumarating siya sa ating buhay. Manatili tayo sa Kanya para mapaalis na yung mga masasama na bumibihag sa atin. Harinawa, hindi lang po tayo gumaling sa ating mga karamdaman, pero harinawa, maghilom din ang ating mga loob para tuluyan tayong maging malaya at payapa ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos na may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamagitan niya nananalangin tayo na may pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan na may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinag-indapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ng sanlibutan ng iyong pinagbabago at tinarangal. Sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpatawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po nakakatakot kapag may nakikita ka na bukol o lumilitaw na sakit sa iyong pangangatawan. Nakakatakot din po kapag may gumugulo sa iyong isip, sa iyong puso, na tila ba ikaw ay sinasaniba ng masama. Pero mayroon pang mas nakakatakot dyan. Yun yung kapag natanggap mo yung masama ay nagiging normal at ordinaryo na lang sa'yo. Mas nakakatakot ay kapag hindi mo na rin kailangan ang Diyos. Yan yung ating narinig, balikan nyo sa ating nabasang ebanghelyo. Dahil walang magawa yung mga tao, pinabayaan na lang nila yung dalawang sinaniban tumira doon sa libingan. Di ba marami sa atin ang ganyan? Pagsuko na tayo, pinapabayaan na lang natin sila. Ganyan talaga yung tatay mo, di na magbabago. Babaero talaga yan, lasenggo talaga yan, sugarol talaga yan. Payaan nyo na, kalimutan nyo na. Yan tayo eh. Tinatanggap natin yung masama. Yan ang magagawa ko, Father. Mag-isa lang naman ako. Alam ko mali yung ginagawa nila sa kumpanya. Dinodoktor nila yung accounting, may corruption. Nakakatakot po yan. Kasi kapag nasanay ka na dun sa masama, wala ka nang gagawin para magbago ito. Di po ba? Pero may mabuting balita. Kita nyo, wala naman nagdasal na dumating si Jesus, pero dumaan siya. At ganyan din sa ating buhay. Palaging dumadaan, palaging dumadating, tayo ay sinasamahan palagi ng Diyos, gitna ng mga masamang nararanasan natin. Kailangan lang natin ay buksan natin ang ating isip, puso sa Kanya. Kailangan lang natin lumapit sa Kanya, manatili sa Kanya, dahil hindi lang niya tayo pagagalingin sa ating mga sakit, palalayain din niya tayo sa ating tanikala pagkagapos sa masama. Kung hindi ka lalaya dyan sa masama na sumasanib sa iyong isip at puso, hindi ka magiging masaya. At kapag walang saya o tuwa sa iyong puso, hindi ka makakagawa ng mabuti. The freer you are, the happier you will be. The happier you will be, the more goodness that you can show, that you can produce. Ano yung mga matagal ng masama, ugali, nakasanayan, na hindi mo na pinapansin? Pinagdasal mo na ba yan sa Diyos? O baka nagsawa ka na lang, tumigil ka na lang, nananalangin? Huwag kang magsasawang magdasal sa Diyos. Huwag kang titigil na manalig sa Kanya dahil mas malakas ang Diyos sa kahit na anong masama na nangyayari sa ating buhay. Pagpatuloy natin ang ating pananalangin, pagpatuloy natin ang ating pagkapit sa Diyos. At darating din ang panahon na tayo'y lalaya at dito natin mararanasan ang tunay na tuwa at kapayapaan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.